10 taong gulang lang ako nang magsimula akong matutong magnakaw ng pera galing sa mga magulang ko dahil gusto kong ilibre ang mga kaibigan ko at meron po kaming triangle of friends. Tawagin nyo na lang po akong Sagire, pangalan ko po yan sa Roblox, at tawagin nyo pong Banks at Kia ang aking dalawang kaibigan. Tatlo silang magkakaibigan pero umuwi ng probinsya si Banks kaya silang dalawa ni Kia ang naiwan, pero kahit ganon ay masaya pa rin naman siya dahil magkasama pa rin sila ni Kia. Ilang linggo lang naman ang lumipas ay bumalik din si Banks sa Maynila galing sa kanilang probinsya at dito na nagsimulang magbago ang lahat. Dahil sila Kia naman at ang buo niyang pamilya ay kinailangan ng lumipat ng bahay dahil sa problema sa pamilya. Dito na rin kasi nagsimulang mapadalas ang kanyang pagnanakaw ng pera sa kanyang mga magulang dahil pinupuntahan niya ang dalawa niyang kaibigan para ilibre sila. Ang tatay naman ni Kia ay nagpo-provide para sa kanyang pamilya pero simula nang dumating ang problema nila sa pamilya ay tumigil na itong magpadala. Dito na rin nagsimulang ma-realize ni Sagire na parang sa kanya na humuhugot ng pera ang dalawa niyang kaibigan. Dahil sa tuwing gumagala si Kia at si Banks ay palagi na lang si Sagire ang gumagastos sa lahat ng gastusin nila. Habang tumatagal ay iniisip ni Sagire bakit parang hindi na nagbabago ang dalawa niyang kaibigan at palagi na lang umaasa sa kanya. Parang sa tingin ni Sagire ay na-spoiled niya na ang dalawa niyang kaibigan. Sinusubukan niya namang kontrolin ang pagnanakaw sa kanyang mga magulang pero hindi niya magawa. Ilang beses niya na rin sinubukan pigilan ng sarili niya sa pagnanakaw pero hindi niya talaga kaya. Isang beses ay kinausap siya ng kanyang kaibigan na si Kia at ang sabi sa kanya ay meron daw siyang nabiling Robux sa isang online app. At mura lang ang kanyang pagkakabili kaya ang sabi ni Sagire sa kanya ay bumili pa siya dahil mura lang naman pala kaya nag-abot si Sagire ng 2,000 piso kay Kia. Kinabukasan ay may inutusan si Kia para sabihin kay Sagire na na-scam daw ang kanyang 2,000 piso. Kaya naisip ni Sagire na baka hindi talaga ipinambili ni Kia ang pera niya dahil sinubukan niyang maghanap ng ganong shop ay wala naman siyang nakita na ganong kamura ang Robux. Parang sinadya na lang ni Kia na gumawa ng kwento para makapagbigay sa kanya ng pera si Sagire. Kaya kesa magalit si Sagire kay Kia sa kanyang kaibigan ay nag-move on na lang siya pero ang mama ni Kia ay galit sa kanya at hindi niya nasasabihin kung ano pa ang dahilan. Kaya simula noon ay nagkalayo na silang dalawa ni Kia at sinimulan niya na ring idistansya ang kanyang sarili para sa kaibigan niyang si Banks. Dahil si Banks ay palagi na rin nakatingin sa kanyang pera kaya hindi niya alam kung nasisilaw ba si Banks sa kanyang pera na kinukuha niya sa kanyang mga magulang. Simula noon ay tuluyan na silang nagkahiwa-hiwalay na magbe-best friend pero ngayon ay may bago siyang triangle of friends. Mga bago niyang kaibigan ay sinusubukan ni Sagire na hindi tumingin sa kanyang pera dahil gusto niyang mahalin ng kanyang mga kaibigan kung ano lang ang meron siya. Ang tanong ko lang po, Ate Charis, ako po ba ang may kasalanan na pinasilaw ko sila sa pera dahil lagi akong nanlilibre sa kanila? Ano po ba ang dapat kong gawin para mapaunlad ko ang bago kong triangle of friends na mga kaibigan ko na ngayon? Gusto ko po talagang malaman kung ano ang mga pwede kong gawin para hindi magbago ang pagtingin nila sa akin. Ito po ang bago kong triangle of friends at nag-send po si sender ng picture sa akin. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Masasabi ko sigurong inaabuso ka ng mga kaibigan mo kung umaabot sa punto na hinihingi ang kanila o inuobliga kanila. Pero kung lahat naman ang binigay mo sa kanila o ginastos mo para sa kanila ay kusang loob mong ibinigay, ay choice mo yon, girl. Alam niyo, sa totoo lang, ito yung isa sa mga pangarap ko. Gusto kong dumating ako sa panahon na kaya ko nang spoil din ng aking mga kaibigan. Yung tipong pag niyaya ko sila, hindi sila mamomroblema sa pera, tapos sasama na lang sila, tapos masaya kaming gagala. At kahit madalas ako ang taya kapag lumalabas kami, never kong pinag-isipan yung mga kaibigan ko na sumasama lang sila sa akin ng dahil sa pera kasi kaibigan ko sila. Ang ibig ko sabihin, kapag kaibigan mo kasi kahit papano kilala mo yung ugali, ikaw mismo ay makakaramdam kung pera lang ba yung habol nila sa'yo o hindi. Hindi lang talaga tayo masyadong sigurado kung niloko ka ba talaga ni Kia doon sa 2,000 pisong ibinigay mo. At sa tanong mo naman, nakasalanan mo ba kung pinasilaw mo ang dalawa mong kaibigan sa perang nananakaw mo sa mga magulang mo? Ang sagot ko ay hindi. Ang kasalanan mo dito ay yung pagnanakaw mismo ng pera ng mga magulang mo kasi alam mong hindi yun tama. At bilang nanay na rin ako, akala lang minsan ng mga anak natin na nanloloko nila tayo pero hindi nila alam na alam natin kung ano yung mga kalokohang ginagawa nila. Para naman dun sa isa mong tanong kung ano ang gagawin mo para mapaunlad ang bago mo mga kaibigan, at ang sagot ko dyan ay magpakatotoo ka lang. At syempre kung darating man sa mga pagkakataon na mailibre mo ulit at mag-asusan mo ang iyong mga kaibigan, wag mo naman sila agad pag-iisipan na yun lang ang habol nila kasi choice mo naman na gumastos para sa kanila. Ibang usapan na lang talaga pag umaabot sa punto na hinihingi ang ka o inuobliga. Kaya para sa mga kaibigan ko dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-inuman na tayo. Kaya para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo na lang namin bukas. Bye-bye!